Makikita sa CCTV ito ang pagdating at pagbaba ng Victim Person with Disability o PWD kasama ang kanyang kasambahay at caregiver sa 7 Media Barangay San Isidro, Antipolo City, pasado alas 7 ng gabi nung Sabado. Unang bumaba sa sasakyan ng babaeng kasambahay at kaagad na inalalayan ng 55 anyos na biktima. Ayon sa kaanak na aming nakapanayam, papasok pa lang ng bahay ang biktima nang biglang dumating ang nakakaputing gunman at umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Kaagad din na nagpulasa ng mga residente nang mangyari ang pamamaril, habang mabilis din naman na umeskapo ang gunman papalayo. Ayon sa nakasaksi ng pamamaril, inakala nilang fireworks lang ang sunod-sunod na putok. Akala po namin noon na fireworks kasi madalas po may fireworks dito sa may chandelier, mas malakas. After po noon, may narinig na po kami mga nagsisigawan dito sa baba. Tapos, pagsilip po namin sa bintana, siyempre, nabigla po kami. Bali, hindi po muna kami bumaba. Tapos, nung nagbabaan na po lahat, bali, sumunod na lang din po kami kasi natatakot din po kami. Matapos ang pamamaril, kaagad na naisugod sa ospital ang biktima kasama ang kanyang kasambahay na tinamaan din ng bala sa hita at ito'y nagpapagaling matapos ang isinagawang operasyon. Na-recover na otoridad ang 5 basyo ng bala sa lugar. Kalaunan, binawian din ng buhay ang 55 anyos na lalaking PWD dahil sa tinamo nitong tama sa liig at tagiliran, gayon din sa ibang parte ng katawan. Ayon sa pulisya, bago pa man maganap ang pagpaslang sa biktima, nakatanggap pa umano ito ng death threat. Sinubukan din namin nakuna ng pahayag ang pamilya ng biktima, ngunit tumanggi ang mga ito. Napagalaman din na dating empleyado ng City Hall ang person with disability biktima. Samantala, patuloy ang investigasyon ng pulisya sa nangyaring pamamaril. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.